Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa katarungan at kapangyarihan? May. May mga pagkakataong ang lugar na inaakala mong aahon sa'yo mula sa hirap ang siya palang magiging dahilan ng iyong pagkalubog. Sabi nila, ang hustisya ay bulag. Pero paano kung sadya itong binulag ng kinang ng pera at ng anino ng mga makapangyarihan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya, isang dalagang itinulak sa bingit ng kamatayan para lamang isilang muli mula sa sarili niyang mga abo. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang mahigpit niyang hawak ang Manila folder sa kanyang dibdib. Bawat bugso ng malakas na hangin sa rooftop ng pinakamatayog na gusali sa Liwayway University ay tila isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok, nagpapaalala kung gaano siya kataas mula sa lupang posibleng maging kanyang hantungan. Sa harap niya, nakatayo ang tatlong anino ng kanyang araw-araw na impyerno. Sina Celestine Imperial, Blanca Valderrama at Portia Montenegro. Ang The Triumvirate, ang tawag sa kanila ng buong universidad. Magaganda, mayayaman, at walang kaluluwa. So ano to, Hiraya? Tanong ni Celestine. Ang kanyang boses ay kasing tamis ng lason. Itinuro ng kanyang perpektong manicure na daliri ang folder na yakap ni Hiraya. Your last desperate attempt for attention? Akala mo ba matatakot kami sa basura mong yan? Ang folder. Ang nag-iisang alas niya. Ang katibayan na hindi lang siya isang hamak na iskolar na pinagkakatuwaan nila. Naglalaman ito ng mga kopya ng email at mga dokumento na aksidente niyang natuklasan habang nag-a-assist sa opisina ng accounting bilang bahagi ng kanyang scholarship program. Mga dokumentong nagpapatunay ng anomalya sa construction materials ng bagong library wing ng universidad. Isang proyektong hawak ng kumpanya ng mga Imperial. Kaninang umaga lang ang tapang niya ay buo pa. Ngunit ang araw na ito ay sistematikong dinurog iyon. Piraso bawat piraso, una sa kantin. Habang kumakain siya ng kanyang pananghalian na baon pa niya mula sa bahay, sinadya ni Blanca na matapilok at ibuhos sa ulo niya ang isang malamig na baso ng fruit shake. Ang malagkit na likido ay dumaloy sa kanyang buhok at uniforme habang ang tawa ng tatlo at ng kanilang mga alipores ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Walang tumulong, walang lumapit. Lahat ay takot sa kapangyarihan ng mga imperial. Pagkatapos, ipinatawag siya sa opisina ni Ginoong Salcedo, ang dekano. Inaasahan niyang makakatanggap siya ng simpatiya, ngunit isang malamig na babala ang sumalubong sa kanya. Miss Alcantara, sabi ng dekano, hindi man lang siya tinitingnan sa mata. I received reports that you are causing trouble. Huwag mong dalhin ang drama mo dito sa universidad. One more incident, and I will have your scholarship revoked. Sumbong? Siya pa ang naging may kasalanan. Ramdam niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang scholarship na iyon ang tanging pag-asa ng kanyang pamilya. Sa gitna ng kanyang paglalakad palabas, tila isang multo sa pasilyo. May humarang sa kanya. Si Amihan. Ang tahimik niyang kaklase na palaging nasa isang sulok, nagmamasid. Walang salitang namutawi sa bibig nito. Inilagay lang nito sa kanyang kamay ang isang supot ng tinapay at isang bote ng tubig, sabay isang tipid ng ngiti bago mabilis na umalis. Isang maliit na kabutihan sa gitna ng karagatan ng kalupitan. Iyon ang nagbigay sa kanya ng huling lakas ng loob
para ituloy ang kanyang plano. Kaya heto siya ngayon, sa rooftop, kaharap ang mga demonyo. Hindi ito basura, mariing sabi ni Hiraya. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Ito ang katotohanan. Ang pagnanakaw ninyo, isang malutong na sampal mula kay Celestine, ang nagpatigil sa kanya. Napahawak siya sa kanyang pisngi, ramdam ang init at hapdi. "How dare you!" sigaw ni Celestine. Ang maganda nitong muka ay nabalot ng galit. Isang hamak na iskolar na amoy lupa, nangangarap na kalabanin ako. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Alam ko, sagot ni Hiraya. May luha nang namumuo sa kanyang mga mata. Binabangga ko ang isang magnanakaw, isang sinungaling. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Celestine. Nawala ang galit at napalitan ito ng isang malamig at nakakakilabot na kalkulasyon. Tumingin siya kina Blanca at Portia, na agad namang tumango at humakbang para harangan ang tanging daan palabas. Naglakad si Celestine palapit kay Hiraya, dahan-dahan, na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. "You know, Hiraya, I almost feel sorry for you. May pangarap ka pa naman siguro. Gusto mong maging successful para maiyahon ang pamilya mo sa hirap." Huminto ito sa mismong harap niya. "Sayang, masyado kang matalino para sa sarili mong kapakanan." Hinablot ni Celestine ang folder mula sa mga kamay ni Hiraya. Binuklat niya ito. Tiningnan ang mga papel ng walang interes at saka dahan-dahang pinunit, piraso bawat piraso. Ang mga puting papel ay sumayaw sa hangin bago tuluyang mahulog sa ibaba. "Ayan," sabi ni Celestine na may ngiting tagumpay. "Wala na ang katibayan mo. Ngayon, ano nang gagawin mo?" Tumingala si Hiraya sa langit. Maaliwalas ito at asul na asul, isang malupit na paalala sa ganda ng mundong hindi na niya yata muling masisilayan. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Celestine. Hindi na may takot, kundi may pagkasuklam. "Maaaring napunit mo ang mga papel," bulong ni Hiraya. "Pero hindi mo mabubura ang katotohanan." "Talaga ba?" Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ni Celestine. "Ang hustisya ay parang kidlat, Hiraya. Hindi mo alam kung kailan tatama." Pagkatapos ng mga salitang iyon, naramdaman ni Hiraya ang dalawang pares ng kamay, kina Blanca at Portia, na humawak sa kanyang mga braso. At pagkatapos, isang malakas na tulak mula sa mismong harapan niya, mula kay Celestine. Nawalan siya ng balanse. Ang huling nakita niya ay ang ngiting tagumpay sa mukha ni Celestine. Isang ngiti na walang bahid ng pagsisisi. Ang huling naramdaman niya ay ang pagkawala ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa at ang yakap ng malamig na hangin habang ang kanyang katawan ay walang awang hinahatak ng grabidad pababa. Habang siya'y nahuhulog, isang tanong lang ang umikot sa kanyang isipan. Dito na ba talaga nagtatapos ang lahat? At pagkatapos, kadiliman. Ang unang nagmulat kay Hiraya ay ang paulit-ulit na tunog. Isang payapang beep, 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 na tila ba sumasabay sa pintig ng isang pusong pagod ng tumibok. Pagkatapos ay ang amoy, malinis, antiseptiko, ngunit may halong mamahaling pabango na hindi pamilyar sa kanya. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Malabo. Puting-puti ang lahat. Unti-unti, luminaw ang kanyang paningin. Hindi ito ang masikip at maingay na emergency room ng pampublikong ospital na inaasahan niya. Ang kisame ay mataas, na may eleganteng disenyo.
Ang mga dingding ay kulay cream at sa isang gilid ay may isang malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang nagliliwanag na syudad sa gabi. Ang kumot na bumabalot sa kanya ay malambot, marahil ay gawa sa sutla. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang kumalat sa buong katawan niya, mula sa kanyang likod hanggang sa kanyang mga binti. Napadaing siya at napahiga muli. Doon niya napansin ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Ito ay isang silid sa ospital, pero hindi ordinaryong silid. Mukha itong kwarto sa isang 5-star hotel. Agad na kumabog ang kanyang dibdib sa takot. Sino ang nagdala sa kanya rito? Paano babayaran ng kanyang pamilya ang lahat ng ito? Gising ka na pala! Isang boses ng babae ang bumasag sa katahimikan. Mahinahon, puno ng awtoridad, ngunit may bahid ng kalungkutan. Mula sa isang silyon sa madilim na sulok ng silid, isang figura ang tumayo. Sa pagtama ng liwanag ng buwan sa kanyang mukha, nakita ni Hiraya ang isang babaeng nasa mga huling bahagi ng kanyang 40s. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan at yaman. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng pait at isang uri ng pangungulila na tila ba matagal na niyang dinadala. Sino po kayo? Hirap na tanong ni Hiraya. Nasaan po ako? Lumapit ang babae at bawat hakbang niya ay tila may bigat at kasaysayan. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa mukha ni Hiraya. Tila ba sinasaulo ang bawat detalye nito. Nasa isa kang pribadong suite sa St. Luke's Medical Center. Sagot ng babae, ang kanyang boses ay malumanay na. At ako, ang pangalan ko ay Liwayway del Sol. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Hiraya ang pangalan. Liwayway del Sol, ang bilyonaryang nagmamay-ari ng hindi mabilang na korporasyon, ang pilantropong laman ng mga magazine. At ang nagtatag, ang mismong pangalan ng Liwayway University. Bakit siya narito? Anong kinalaman ng isang tulad niya sa isang hamak na estudyanteng gaya niya? Libo-libong tanong ang namuo sa isip ni Hiraya, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tila nabasa ni Liwayway ang kanyang pagkalito. Huminga ito ng malalim. Tila kumukuha ng lakas mula sa hangin. Hiraya, may kwento akong kailangang sabihin sa'yo. Isang kwentong halos 20 taon kong itinago sa aking dibdib. Nagsimula siyang magsalaysay. Ang kanyang boses ay tila isang alon na naglalakbay mula sa malayong nakaraan. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang batang liwayway, isang tagapagmana na ipinagkasundo sa isang lalaking hindi niya mahal para sa kapakanan ng negosyo. Ngunit umibig siya sa iba, isang simpleng lalaki na may mabuting puso. Itinago nila ang kanilang pag-ibig, ngunit hindi nagtagal. Ito'y nagbunga. Kambal kayo! Pagpapatuloy ni Liwayway. At sa pagkakataong iyon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. 2 magagandang babae, ngunit ang pamilya ko at ang mga kaaway namin sa negosyo, hindi nila matatanggap iyon. Itinuring nila kayong isang pagkakamali, isang iskandalong sisira sa pangalan ng pamilya. I was given a choice. A cruel choice. Ang manatili sa akin ay mananatili sa panganib.
Ang ilayo ko ay ang paraan ko para siya'y protektahan. Napatitig si Hiraya, hindi makapaniwala sa naririnig. Ano pong ibig niyong sabihin? Isa sa inyo ay pinalaki ko bilang aking nag-iisang tagapagmana. Ngunit ikaw, ang aking Hiraya, ipinagkatiwala kita sa pinakapinagkakatiwalaan kong mga tauhan, ang pamilya Alcantara. Mga mabubuting tao na alam kong palalakihin ka ng may pagmamahal, malayo sa gulo at panganib ng aking mundo. Hinawakan ni Liwayway ang kamay ni Hiraya. Malamig ang kanyang balat, ngunit ang hawak niya ay mahigpit. Walang araw na lumipas na hindi kita inisip. Walang gabi na hindi ko tiningnan ang mga bituin at nanalangin para sa iyong kaligtasan. Hindi po totoo yan. Umiiling na sabi ni Hiraya. Ang utak niya ay tumatangging tanggapin ang lahat. Ang mga magulang ko, sina Nanay Elena at Tatay Mario, minahal ka nila na parang tunay na anak at habang buhay ko iyong tatanawing utang na loob, sabi ni Liwayway. Dahan-dahan, may kinuha siya mula sa kanyang leeg. Isang kwintas na may palawit na bituin na kumikinang. Pagkatapos mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isa pang kwintas. Isang maliit at kupas ng silver na kwintas na may palawit na gasuklay na buwan. Natigilan si Hiraya. Ang kwintas na iyon. Iyon ang nag-iisang alahas na mayroon siya. Bigay daw sa kanya ng kanyang ina noong siya ay sanggol pa. Palagi niya itong suot. Inilapit ni Liwayway ang dalawang palawit. Perpekto ang pagkakasuong ng buwan sa kurbada ng bituin, na tila ba iisang piraso sila na pinaghiwalay. Hiraya, anak. Halos pabulong na sabi ni Liwayway. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ako ang iyong ina. Iyon na, ang katotohanang mas matindi pa sa pagkahulog niya mula sa rooftop. Tiningnan ni Hiraya ang kwintas. Pagkatapos ay ang mukha ng babaeng nasa harap niya. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng labi, may mga bakas ng kanyang sarili sa mukha nito. Biglang bumuhos ang lahat ng emosyon. Ang sakit ng kanyang katawan ay napalitan ng sakit ng kanyang puso. Ang mga tanong, ang mga tao ng paghihirap, ang pakiramdam na palagi siyang iba. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan sa isang paraang masakit at hindi niya kayang unawain. Humagulgol siya. Isang iyak na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang iyak para sa batang Hiraya na nagtatanong kung bakit sila mahirap. Isang iyak para sa dalagang si Hiraya na pinagtulungang apihin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang yakap ng isang ina. Niyakap siya ni Liwayway ng mahigpit. Hinahayaang mabasa ng kanyang mga luha ang mamahaling bestida nito. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Hiraya ang 20 taon ng pangungulila, pagsisisi at pagmamahal. Nang humupa ang kanyang pag-iyak, dahan-dahang humiwalay si Liwayway at pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas malamig. Isang bagay na pamilyar kay Hiraya, ang determinasyong nakikita niya sa salamin tuwing siya'y nasasaktan. Anak, sabihin mo sa akin, mahinahong utos ni Liwayway. Sabihin mo sa akin ang lahat ng ginawa nila sa iyo. At ikinuwento ni Hiraya ang lahat. Ang pang-aapi, ang mga salita, ang kasinungalingan, ang folder, at ang huling tulak.
Sa bawat salita niya, lalong tumitigas ang ekspresyon sa mukha ni Liwayway, hanggang sa ito'y naging isang maskara ng yelo at bakal. Nang matapos si Hiraya, tumayo si Liwayway at lumapit sa bintana, nakatanaw sa syudad sa ibaba, isang syudad na tila pag-aari niya. Tinangka nilang kunin sa akin ang anak ko sa pangalawang pagkakataon. Bulong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng pinigilang galit. Humarap siya kay Hiraya at sa sandaling iyon, hindi na siya isang ina na umiiyak, kundi isang reynang handa ng makipagdigma. Hindi na mauulit pa. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang anak. Mga matang puno pa rin ng sakit, ngunit mayroon ng bagong binhi ng apoy. Anak, babalik ka sa paaralang iyon, deklara ni Liwayway. Ang bawat salita ay may bigat ng isang pangako. At ipaparanas natin sa kanila kung ano ang tunay na impyerno. Lumipas ang 3 buwan. 3 buwan ng paghilom, hindi lang ng mga bali sa buto at mga sugat sa balat, kundi pati na rin ng durog na kaluluwa. Ang silid sa ospital ay napalitan ng isang malawak na mansyon na may tanawin ng buong syudad ng Hiraya. Ngunit para kay Hiraya, ang bawat araw ay isang pagsasanay para sa digmaan. Ang unang yugto ay ang paglakad. Sa ilalim ng matiyagang paggabay ng isang physical therapist, muli niyang pinatatag ang kanyang mga binti. Pagkatapos noon, dumating ang mas mahirap na hamon, ang paglakad sa mga sapatos na may 10 sentimetrong takong. Ang isang reyna ay hindi yumuyuko. Paulit-ulit na paalala ni Liwayway, ang kanyang ina. Ang tindig niya ay ang kanyang korona. Kaya't naglakad si Hiraya sa mahahabang pasilyo ng mansyon, pabalik-balik, hanggang sa ang bawat hakbang niya ay naging matatag, puno ng kumpiyansa at kisig. Ang kanyang dating mahabang buhok na palaging nakatali lang ay pinaiklian at binigyan ng bagong kulay, isang madilim na kayumanggi na nagbibigay diin sa tapang ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga lumang damit ay pinalitan ng mga kasuotang gawa ng mga sikat na taga-disenyo. Natuto siyang manamit, hindi para magyabang, kundi para gamitin ito bilang isang baluti. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyari sa loob. Gabi-gabi, sa malaking aklatan ng mansyon, tinuruan siya ni Liwayway. Hindi tungkol sa mga aralin sa paaralan, kundi tungkol sa kapangyarihan, kung paano ito gamitin, paano ito palaguin, at higit sa lahat, kung paano nito kayang bulagin ang mga tao. Pinag-aralan nila ang bawat miyembro ng pamilya imperial, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga kahinaan. Isang gabi, habang tinitingnan nila ang isang blueprint ng Liwayway University, huminto si Hiraya. Ina, tawag niya. Ang salitang iyon ay natural nang lumalabas sa kanyang mga labi. Hindi ba tayo pwedeng dumiretso na lang sa pulis? Ipakita ang lahat ng ebidensya? Umiling si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Anak, ang mga imperial ay hindi lang basta mayaman. Sila ay isang imperyo. Ang kanilang pera ay may mga galamay na nakakapit sa politika, sa media, maging sa sistema ng hustisya. Kung gagawin natin iyon, babaliktarin lang nila ang kwento. Gagawa sila ng ebidensya. Ikaw ang lalabas na sinungaling, isang manggagantso. Bago pa man umabot sa korte ang kaso, talo na tayo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Para matalo ang isang halimaw, kailangan mo munang pasukin ang kanyang lungga. Kailangan mong alamin ang kanyang bawat galaw, bawat kahinaan.
At para magawa iyon, kailangan mong maging isang taong hindi nila kilala. Isang taong hindi nila paghihinalaan. Iyon ang gabing isinilang ang kanyang bagong pagkatao. Mula ngayon, sabi ni Liwayway, habang isinusulat ang isang pangalan sa isang papel, ikaw na si Halia Sol. Halia? Sa lumang mitolohiya, si Halia ay ang diyosa ng buwan na may maskara. Isang mandirigmang tagapagtanggol laban sa mga halimaw. Paliwanag ni Liwayway, may ngiti sa kanyang mga labi. Ako si Liwayway, ang bukang Liwayway. Ikaw si Halia, ang buwan. Magkaiba, ngunit parehong nagbibigay ng liwanag sa kadiliman. At ang Sol, apelyido ng aking ina. It is time we reclaim it. Halia Sol. Paulit-ulit na binigkas ni Hiraya ang pangalan sa kanyang isip hanggang sa ito'y naging bahagi na niya. Si Hiraya Alcantara, ang mahina at inaaping iskolar, ay namatay na noong araw na siya'y itinulak mula sa rooftop. Ang nabuhay ay si Halia, at siya'y nagbabalik para maningil. Samantala, sa Liwayway University, ang buhay ay nagpatuloy na parang walang nangyari. Nakita niyo ba yung balita? May isang estudyante daw na nag-drop out na lang bigla. Taga-probinsya. Sabi ni Blanca habang naglalagay ng lipstick, nakatingin sa salamin ng kanyang compact mirror. Good for her, sagot ni Portia. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang tablet. This university is not for the weak. Si Celestine, na nakaupo sa gitna nila sa paborito nilang lamesa sa lounge, ay hindi nagsalita. Sa mga unang linggo matapos ang insidente, palagi niyang napapanaginipan ang pagkahulog ni Hiraya. Ngunit tulad ng lahat ng bagay sa kanyang buhay, itinulak niya ang alaalang iyon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isip. Ang takot ay napalitan ng inis, at ang inis ay napalitan ng kasiyahang loob. Nanalo siya, gaya ng dati. Ang ama niya mismo ang nagsabi na naayos na ang lahat. Ang pamilya Alcantara ay binigyan ng malaking halaga para manahimik at lumayo. Case closed. Whatever, sabi ni Celestine, tumayo na. Wala akong pakialam sa kanya. She was a nobody. Tara na, may klase pa tayo. Ngunit habang naglalakad sila, isang bagay ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Isang makintab na itim na Rolls Royce ang marahang pumarada sa mismong tapat ng main building. Isang lugar na para lamang sa mga pinakamataas na opisyal ng unibersidad. Isang chauffeur na nakauniporme ang bumaba at magalang na binuksan ang pinto sa likod. Unang lumabas ang isang sapatos. Isang itim na stiletto na kumikinang. Pagkatapos isang binti na balingkinitan at makinis. At sa huli, ang buong figura ng isang babae. Mahaba ang itim niyang buhok na bahagyang kulot sa dulo. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit eleganteng navy blue dress na bumabagay sa kanyang katawan. Dala niya ang isang mamahaling leather bag, ngunit ang pinakanakakuha ng pansin ay ang kanyang mukha. Isang mukhang pamilyar, ngunit bago. May mga matang matatalim na tila nakikita ang kaluluwa ng lahat ng kanyang tinitingnan. Naglakad siya papasok ng gusali. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umaling-awngaw sa sahig na marmol. Lahat ng mga estudyante ay napapatingin, nagbubulungan. Sino siya? Anak ng isang politiko? Isang bagong artista? Sa gitna ng pasilyo, nagkasalubong ang kanilang mga landas. Napahinto si Celestine at ang kanyang mga kaibigan. Tiningnan nila
ang bagong dating mula ulo hanggang paa. Hindi nila siya kilala. Ngunit habang naglalakad palapit si Halia, napatingin si Celestine sa mga mata nito. May kung anong kilabot ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Isang pakiramdam na pamilyar. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi niya maipaliwanag, ngunit sa isang iglap, para siyang nakakita ng isang multo. Nagpatuloy sa paglakad si Halia. Hindi man lang sila binigyan ng isang sulyap, ngunit alam ni Celestine sa paraan ng pag-angat ng sulok ng labi ng babae na ang pagdaan nito ay hindi isang aksidente. Nang makalagpas ito, napahawak si Celestine sa kanyang braso. Ramdam ang palalamig sa kabila ng mainit na panahon. "Sino yon?" tanong ni Blanca. Hindi sumagot si Celestine. Ang kanyang mga mata ay nakasunod sa papalayong figura ng babae. Isang babaeng nagdala ng isang hindi maipaliwanag na anino ng kahapon. Kumalat na parang apoy sa buong Liwayway University ang balita tungkol sa bagong transferee na si Halia Sol. Isang magandang misteryo na dumating sakay ng isang Rolls Royce at may hangin ng kapangyarihan sa bawat hakbang. Para kay Halia, ang bawat tingin, bawat bulungan ay bahagi ng entablado. Ang unibersidad ang kanyang teatro at nagsisimula pa lang ang kanyang pagtatanghal. Ang una niyang naging target ay si Portia, ang utak ng grupo sa kanilang klase sa Advanced Corporate Law. Isang komplikadong tanong ang ibinato ng kanilang propesor na walang sinumang nakasagot. Nagkaroon ng katahimikan hanggang sa isang kamay na may perpektong manicure ang itinaas ni Halia. "Yes, Miss Sol." Tumayo si Halia, ang kanyang tindig ay kalmado at puno ng kumpiyansa. "Professor, the case you are referring to is a classic example of piercing the corporate veil, but with a reverse application. The precedent was set not in local jurisprudence, but in a Delaware Supreme Court ruling from 1998. Sinagot niya ang tanong ng may buong detalye, bumabanggit ng mga kaso at mga legal na doktrina, na tila ba kabisado niya ang buong aklat. Namangha ang propesor at ang buong klase. Pagkatapos, lumingon si Halia kay Portia, na nakaupo sa harap at halatang naiinis. Pero, dagdag ni Halia na may bahagyang ngiti, "I'm curious about Miss Montenegro's opinion. Sa iyong palagay, Portia, paano naaapektuhan ng ating local corporate code ang ganoong klaseng ruling?" Isang simpleng tanong, ngunit direktang paghamon sa kanyang reputasyon bilang pinakamatalino. Natigilan si Portia. Nag-init ang kanyang mukha habang nag-isip ng isasagot, ngunit huli na ang lahat. Ang katahimikan niya ay sapat ng sagot. Sa unang pagkakataon, natikman ni Portia ang kahihiyan sa mismong larangan na kanyang ipinagmamalaki. Naramdaman ni Halia ang isang maliit, ngunit matamis na tagumpay. Iyan ay para sa lahat ng pagkakataong tinawag mo akong nerd na nagmamagaling. Ang sumunod na target, si Blanca, ang reyna ng materyal na bagay. Sa University Cafe, abala si Blanca sa pagpapakita ng kanyang bagong-bagong puting Hermes bag sa kanyang mga kaibigan. "It's a limited edition," pagyayabang niya. "Daddy had to pull some strings to get this for me." Sakto namang dumaan si Halia. May dalang isang tasa ng mainit na Amerikano. Sa isang galaw na mukhang aksidente, ngunit perpektong kinalkula, natapilok siya. Ang itim at mainit na kape ay tumapon, hindi sa sahig,
kundi sa mismong puting-puting balat ng Hermes bag. Ah, my bag! Tili ni Blanca na parang katapusan na ng mundo. Lahat ay napatingin. Inasahan nilang magpapanik si Halia at magmamakaawa ng tawad. Ngunit sa halip, tiningnan lang niya ang nabahiran na bag na may bahagyang pagkadismaya. "Oh, my apologies," sabi ni Halia. Ang kanyang boses ay kalmado. Kumuha siya ng tissue at walang ganang ipinunas sa bag na lalo lang nagpakalat ng mantsa. Nakakainis talaga kapag ang mga bagay na yan ay madaling masira. Madaling masira? "Do you have any idea how much this costs?" Sigaw ni Blanca. Tumingin si Halia sa kanya na parang isang batang nagrereklamo. "Huwag kang mag-alala," sabi niya habang kinukuha ang kanyang black card mula sa wallet. "Itatapon mo na lang yan. I'll have my assistant send you a replacement. Gusto mo ba ng birkin na gawa sa balat ng buwaya? I think the blue crocodile skin would suit you better. Mas hindi halata ang mantsa ng kape." Natulala si Blanca at ang lahat ng nakarinig. Itatapon? Papalitan ng mas mahal? Itinuring ni Halia ang pinakaiingatang yaman ni Blanca na parang isang basahan. Ang kahihiyan ni Blanca ay mas matindi pa sa mantsa sa kanyang bag. Habang papalayo, naalala ni Halia ang malagkit na fruit shake sa kanyang buhok. "Ngayon, tikman mo ang init ng kape ko." Ang huling hamon ay ang pinakamahirap. Si Celestine. Sa isang pagpupulong ng Student Executive Council, kung saan presidente si Celestine, nagpresenta ito ng isang engrandeng plano para sa University Foundation Week. Pumalakpak ang lahat, maliban sa isa. Nagtaas ng kamay si Halia, na kararating lang bilang bagong miyembro. "President Imperial, your plan is ambitious," simula niya. "But it seems to focus more on glamour than on actual student engagement. Masyadong magastos at ang kita ay mapupunta lang sa iisang gabi ng party. What if we reallocate the budget to fund a week-long series of workshops led by industry leaders? It's more sustainable, more beneficial for the students' careers, and it aligns better with the university's academic vision." Ipinresinta niya ang isang alternatibong plano, kumpleto sa budget proposal at mga contact person. Ito ay lohikal, mas praktikal, at mas matalino. Biglang naging mababaw at walang kwenta ang plano ni Celestine. Nakita ni Halia ang pag-igting ng panga nito, ang apoy sa mga mata nito. Hindi siya direktang hinamon ni Halia, ngunit pinagmukha siyang inkompetente sa harap ng kanyang mga opisyal. Ito ay isang digmaan ng anino, at si Halia ang unang sumuntok. Gabi na nang makaramdam ng pagod si Halia. Ang pagiging si Halia Sol ay nakakapagod. Kailangan niya ng isang sandali ng kapayapaan at sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang kanyang mga paa ay nagdala sa kanya sa isang pamilyar na lugar na malayo sa karangyaan ng Elo, ang kapihan sa kanto. Umorder siya ng kapeng barako at umupo sa sulok. Ang amoy ng lumang kahoy at bagong lutong kape ay nagbalik sa kanya sa mga panahong simple lang ang buhay. "Isang order ng kapeng barako." Napatingin siya sa boses. Si Amihan, nakatayo sa harap ng kanyang lamesa. May dalang tray. Siya pa rin ang tahimik na Amihan, ngunit may kakaiba sa paraan ng pagtingin niya sa kanya. Hindi ito tulad ng iba na nakakakita sa yaman at ganda ni Halia. Tumatagos ang tingin niya, na tila hinahanap ang isang bagay na nawawala. "Salamat,"
sabi ni Halia. Pilit na pinapanatili ang kanyang malamig na composure. Walang anuman, sagot ni Amihan. Ngunit hindi ito umalis. Nanatili itong nakatayo, nakatitig. Pasensya na sa tanong ko, Mrs. Sol. Pero may kilala akong may ganyang mga mata. Siu kamuang kumungye. Parang isang biglaang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Halia. Kumabog ang kanyang puso. Sa lahat ng kanyang pinaghandaan, hindi niya pinaghandaan ito. Ang isang simpleng obserbasyon mula sa taong tanging nagpakita sa kanya ng kabutihan. Pinilit niyang ngumiti. Talaga? Marami sigurong kamukha ang mga mata ko. Tumango si Amihan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nagtatanong. Siguro nga, pero ang mga mata niya, malungkot din, tulad ng sayo. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at bumalik sa counter. Naiwan si Halia na natitigilan. Ang tasa ng kape ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang anino ng kahapon ay biglang naging totoo. At sa isang iglap, natakot siyang baka malunod siya dito. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang mamahaling penthouse, ibinagsak ni Celestine ang kanyang telepono matapos kausapin ang kanyang ama. Walang Halia Sol sa records. Walang pamilyang Sol na kasing yaman natin na may anak na ganyang edad, sabi niya sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Humarap siya kay Blanca. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng yan, utos niya. Ang kanyang mga mata ay kumikitid sa galit at suspetsa. Simulan mo sa simula. Alamin mo kung saan siya nanggaling. Alamin mo kung sino talaga siya. Dahil pakiramdam ko, ang pagdating niya ay hindi isang koinsidensya. Ang mansyon ng mga Del Sol ay naging isang war room sa gabi. Sa ilalim ng liwanag ng isang modernong chandelier, si Halia, kasama ang isang private investigator, na kinuha ni Liwayway, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Julian, ay abala sa paghabi ng mga sinulid ng katotohanan mula sa isang malaking bunton ng kasinungalingan. Ito na ang lahat ng nakuha ko mula sa hard drive ng accounting office, sabi ni Mang Julian. Itinuturo ang mga spreadsheet at mga dokumento sa isang malaking monitor. Ayon sa mga opisyal na report, lahat ay malinis. Perpekto ang mga numero. Ngunit, ipinakita niya ang isang hiwalay na folder. Ito ang mga tinanggal na file na na-recover ko. Mga draft ng email sa pagitan ni Ginoong Salcedo at ng CFO ng Imperial Construction. Dito, malinaw na ang presyo ng mga materyales ay sadyang pinatungan. Ang sobrang pera ay inililipat sa isang offshore account na nakapangalan sa isang shell corporation. Tinitigan ni Halia ang mga numero. Ito ang mga dokumentong nakita niya noon, ngunit ngayon, mas malinaw at mas kumpleto. Ang bawat numero ay isang patak ng dugo sa kasalanan ng mga imperial. Ang bawat email ay isang pako sa kanilang kabaong. Kailangan nating mahanap ang susi, sabi ni Liwayway, na kanina pa tahimik na nagmamasid. Isang bagay na hindi nila maitatanggi. Isang bagay na direktang mag-uugnay sa kanila sa krimen. Mayroon pa, ma'am, dagdag ni Mang Julian. Napansin kong may regular na miscellaneous expense si Ginoong Salcedo tuwing katapusan ng buwan. Malaking halaga. At palaging cash withdrawal. Saan napupunta ang pera? Tanong ni Halia. Iyon ang sinusubukan kong alamin. Mahirap i-trace ang cash. Tumayo si Halia at lumapit sa isang whiteboard.
kung saan nakadikit ang mga litrato nina Celestine, Blanca, Portia at Ginoong Salcedo. Sa ilalim ng litrato ng dekano, isinulat niya, "Cash withdrawal." Ito ay isang missing piece, isang misteryong kailangan niyang malutas. Kinabukasan, isinagawa niya ang susunod na hakbang. Sa halip na gumamit ng takot, gumamit siya ng pangaakit. Nilapitan niya si Ginoong Salcedo sa opisina nito. Dala ang isang ngiting kasing tamis ng pulot. "Ginoong Salcedo, good morning po," bati niya. "Narinig ko po ang tungkol sa inyong planong magtayo ng bagong sports complex. It's a brilliant project. Ang pamilya ko po ay laging naghahanap ng mga proyektong makakatulong sa komunidad. Baka po pwede naming tingnan ang proposal." Ang biglaang interes mula sa isang sol ay ikinagulat at ikinatuwa ng dekano. Ang posibilidad ng isang malaking donasyon ay sapat na para makalimutan niya ang kanyang pag-iingat. "Of course, Miss Sol, I would be delighted." Habang ipinapaliwanag ng dekano ang tungkol sa proyekto, ang mga mata ni Halia ay hindi nakatuon sa mga blueprint, kundi sa paligid. Ang mga tanong niya ay tila inosente, ngunit bawat isa ay may nakatagong lason. "Wow! Ang ganda po ng building design. Sino po ang contractor? Sila rin po ba ang gumawa ng library wing? Ang budget po ba para dito ay galing lang sa university funds o may iba pa pong investors? Napansin ko po na medyo luma na ang CCTVs sa labas. Hindi po ba delikado iyon para sa security ng mga estudyante?" Sa bawat tanong, nakikita ni Halia ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng dekano. Ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang pag-iwas niya ng tingin. Si Ginoong Salcedo ay isang aklat na madaling basahin at bawat pahina ay nagsasabi ng kasalanan. Paglabas niya ng opisina, ramdam niya ang pagod. Ang pagpapanggap ay umuubos ng kanyang lakas. Naglakad siya papunta sa hardin ng unibersidad para magpahangin. Doon, sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakita niya si Amihan, nagbabasa ng libro. Tila naramdaman nito ang kanyang pagdating. Itinaas nito ang kanyang tingin at ngumiti. Isang totoong ngiti na bihira niyang makita sa mundong kanyang ginagalawan ngayon. "Mukhang pagod ka," sabi ni Amihan. Tumango lang si Halia at umupo sa bench na hindi kalayuan. Sa tabi niya, may nakitang isang maliit na papel na nakatupi. Kinuha niya ito. Pagbukas niya, isang simpleng drawing ng isang bulaklak na may nakasulat na, "Kahit ang pinakamabigat na ulap, nadadaanan din ng sikat ng araw." Alam niya kung kanino galing iyon. Ang sulat kamay. Ang simpleng mensahe ng pag-asa. Iyon ang mga bagay na ginagawa ni Amihan para kay Hiraya noon. Lihim siyang nag-iwan ng mga munting mensahe sa kanyang mga libro o sa kanyang upuan kapag alam niyang pinanghihinaan na siya ng loob. Tumingin siya kay Amihan na nagkunwaring abala sa pagbabasa. Isang mainit na kuryente ang dumaloy sa kanyang puso. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pagmamalasakit. Ang katahimikan ni Amihan ay mas maingay kaysa sa lahat ng papuri na natatanggap ni Halia. Ito ay totoo. At iyon ang nakakatakot. Ang katotohanan ito ay nagpapaalala sa kanya kung sino siya talaga at sumisira sa pader na kanyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Samantala, sa kabilang dako, si Blanca ay nasa harap ng kanyang laptop, frustrated.
Wala! Walang lumalabas! Reklamo niya kay Celestine. It's like she never existed before 3 months ago. Walang birth certificate, walang school records, walang social media. It's a complete dead end. Para siyang multo. Walang taong walang nakaraan, mariing sabi ni Celestine. Naglalakad-lakad sa kanyang silid na parang isang tigreng nakakulong sa hawla. May itinatago siya. At malalaman natin kung ano yon. Bumalik ang atensyon ni Halia sa kanyang misyon. Gabi na iyon, gamit ang isang high-tech na device mula kay Mang Julian, sinubukan niyang i-hack ang computer ni Salcedo mula sa kanilang mansyon. Ang password ay mahirap, ngunit may isang bagay siyang naalala mula sa kanilang pag-uusap. Ang pangalan ng paboritong kabayo ng dekano na nabanggit nito. Sinubukan niya, Silver Streak 21. Access granted. Napangiti si Halia. Sa loob ng ilang minuto, ginalugad niya ang mga file. Karamihan ay mga ordinaryong dokumento. Ngunit sa isang nakatagong folder, may isang file na nakakuha ng kanyang pansin. Hindi ito dokumento o spreadsheet. Isa itong audio file. At ang pangalan nito ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Proyekto, Silensyo. Dahan-dahan niyang inilipat ang cursor at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang garalgal na boses ni Ginoong Salcedo. Sir, sigurado po ba kayo dito? Masyadong delikado. At pagkatapos, isang boses ang sumagot. Isang boses na malamig, makapangyarihan, at walang bahid ng emosyon. Isang boses na narinig na ni Halia sa mga news interview, ngunit ngayon ay may kasamang lagim. Ang boses ng ama ni Celestine, si Don Ricardo Imperial. Ang delikado ay ang hayaan nating magkalat ang isang peste. Salcedo. She found the documents. She knows. Gawin mo ang kailangang gawin. Patahimikin mo siya. Permanently. Nabitawan ni Halia ang mouse. Ang proyekto Silensyo ay hindi tungkol sa pagnanakaw. Ito ay tungkol sa kanya. May mga langaw na mas mahirap patayin kaysa sa iba. Iyon ang nasa isip ni Celestine habang pinagmamasdan niya si Halia Sol mula sa kabilang dulo ng library. Sa loob ng isang linggo, si Halia ang naging sentro ng kanyang atensyon. Isang nakakainis na palaisipan na hindi niya mabuo. Ang utos niya kay Blanca na mag-imbestiga ay nauwi sa wala. Ang babae ay isang multo, isang blangkong papel. At iyon ang mas lalong nagpapabagabag kay Celestine. Sa mundo niya, lahat ay may presyo, lahat ay may koneksyon, lahat ay may nakaraan. Ang kawalan nito ay mas kahina-hinala pa kaysa sa isang madilim na sekreto. Buwisit na babae? Bulong niya sa sarili? Sino ka ba talaga? Ang kanyang pag-iisip ay natigil nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula kay Blanca. Code red, Dean's office. Now, si Portia. Kumunot ang noo ni Celestine. Mabilis niyang iniligpit ang kanyang gamit at halos takbuhin ang pasilyo papunta sa opisina ni Ginoong Salcedo. Naabutan niya si Blanca sa labas, namumutla at nanginginig ang mga kamay. What happened? Walang pasensyang tanong ni Celestine. Si Portia, nahuli siyang nandaya sa midterms. May nagpadala raw ng anonymous email sa disciplinary board. May video evidence pa, Celes. Video! Ibuwas sa marapoy na. Bago pa man makasagot si Celestine, bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Portia,
Ang kanyang muka ay basang-basa sa luha. Ang dating matalino at laging kalmadong ekspresyon nito ay napalitan ng purong takot at pagkabigo. "Celeste," sabi ni Portia. Ang boses ay basag. I'm suspended. For the whole semester. They're going to tell my parents." Tiningnan siya ni Celestine. Hindi nang may awa, kundi nang may pagkasuklam. "Anong nangyari? Paano ka nahuli?" "Hindi ko alam. Isang setup to. Ang video, kuha mula sa isang anggulo na tila sinadya. Ipinapakita na inabutan ako ng sagot ni Professor Dizon bago ang exam." Hagulgol ni Portia. "Ang tanga-tanga mo, Portia!" Sigaw ni Celestine. Hindi na napigilan ang galit. "Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na mag-ingat ka? You got careless. At ngayon, tayong lahat ang nadadamay dito." "Hindi lang yon, Celeste," sabat ni Blanca. "Ang email daw ay may mensahe. Ito pa lang ang simula. Ang mga mandaraya ay dapat parusahan." Natigilan si Celestine. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Ito pa lang ang simula. Hindi ito random. Ito ay isang atake, isang mensahe. "Wala akong kasalanan," pagtatanggol ni Portia. "Tulungan niyo ako, Celeste. Your father. Huwag mong idamay ang ama ko sa katangahan mo." Putol ni Celestine. Ang kanyang boses ay malamig, na parang yelo. "This is your mess. You fix it. Stay away from us until you do." Tumalikod siya. Hinila si Blanca at iniwan si Portia na humahagulgol mag-isa sa pasilyo. Ang unang pagbasag sa kanilang perpektong samahan ay nangyari na. Nawalan siya ng isang sundalo. Habang naglalakad sila, ang isip ni Celestine ay nagkakarera. Ang insidente sa cafe. Ang paghamon sa student council. At ngayon, ang pagbagsak ni Portia. Ang lahat ng ito ay nagsimula nang dumating ang isang tao. Si Halia Sol. Kinagabihan sa isang event ng universidad, nakita ni Celestine si Halia na nakikipag-usap sa ilang miyembro ng Board of Trustees. Kaakit-akit at kagalang-galang. Punong-puno na siya. Ang pagtitimpi niya ay naubos na. Nilapitan niya ito, ang kanyang bawat hakbang ay may bigat. "Halia!" tawag niya. Lumingon si Halia, isang perpektong ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. "Celestine, how can I help you?" "Let's cut the crap," sabi ni Celestine. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Alam kong may kinalaman ka sa nangyari kay Portia." Tinaasan siya ng kilay ni Halia. "Ako? Bakit ko naman gagawin yon? I barely know her. Baka naman sadyang hindi lang siya kasing talino ng inaakala ng lahat." Ang pangiinsulto ay direktang tumama. "Huwag mo akong laruin," gigil ni Celestine. "Ang pagdating mo, ang mga aksidente, lahat ay konektado. May gusto kang patunayan. Sino ka ba talaga?" Ang ngiti sa labi ni Halia ay bahagyang lumawak. Tumingin ito sa paligid. Tila tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumapit kay Celestine, napakalapit na halos magkadikit na ang kanilang mga balikat. Ang pabango ni Halia, isang amoy ng sampagita at misteryo, ay bumalot kay Celestine. "Gusto mo talagang malaman kung sino ako?" Bulong ni Halia, ang kanyang hininga ay mainit sa tenga ni Celestine. Hindi sumagot si Celestine, naghihintay. Ang kanyang puso ay biglang kumabmabog ng malakas. Ibinulong ni Halia ang mga salitang tila mga multo mula sa nakaraan. Mga salitang eksaktong sinabi ni Celestine sa isang taong matagal na niyang ibinaon sa limot,
sa isang lugar na mataas at mahangin. Ang hustisya ay parang kidlat, hindi mo alam kung kailan tatama. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nanlamig ang buong katawan ni Celestine. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang mga salitang iyon, ang mga eksaktong salita niya, sa rooftop. Bago niya itinulak tumingala siya sa mga mata ni Halia. At sa likod ng kumpiyansa at kapangyarihan, nakita niya ito, ang anino ng isang babaeng nakatingala sa langit bago ito mahulog. Ang anino ng mga matang puno ng pagkasuklam. Ang mga mata ni Hiraya Alcantara. Napaatras si Celestine. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay na parang nakakita ng isang patay na muling nabuhay. Ang pagiging praning ay napalitan ng purong, hindi maipaliwanag na takot. Si Halia ay hindi isang misteryo. Siya ay isang paghihiganti. Iniwan ni Halia si Celestine na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Isang estatwa ng pagkagulat at takot. Ang dating reyna ng unibersidad ay mukha na ngayong isang basang sisiw. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang katotohanang hindi kayang tanggapin ng kanyang isipan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Halia bago siya tumalikod. Ang unang lamat sa pader ng mga imperyal ay matagumpay niyang ginawa. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang nagmamadaling mga hakbang ni Celestine sa kabilang direksyon. Alam niya kung saan ito pupunta. Isang daga na tumatakbo pabalik sa kanyang lungga. At hindi nga siya nagkamali. Sa isang tahimik na sulok ng hardin, nanginginig na idinayal ni Celestine ang numero ng kanyang ama. "Dad!" Halos pabulong niyang sabi nang sumagot ang telepono. "She's here! Dad! Bumalik siya! Si Hiraya Alcantara! Bumalik siya!" Sa kabilang linya, isang boses na sanay sa kapangyarihan ang sumagot nang walang bahid ng pag-aalala. "Celestine, huminahon ka. Isang multo ay totoo lang kung paniniwalaan mo. I will handle this." Ngunit para kay Halia, ang multo ay totoo. At ang multong iyon ay uhaw na uhaw sa hustisya. Pag-uwi niya sa mansyon, dumiretso siya sa kanilang war room. Naabutan niya ang kanyang ina, si Liwayway, na nakatitig sa monitor kung saan nakapos ang audio file na may pangalang Proyekto Silencio. Isang tingin lang sa mukha ni Halia ay sapat na para malaman ni Liwayway na ang gabi ay nagbunga ng isang bagay na mahalaga. Alam na niya, sabi ni Halia. Tumango si Liwayway. Good. Ang isang kaaway na takot ay isang kaaway na nagkakamali. Ngayon, alamin natin kung ano talaga ang kinakatakutan niya. Umupo si Halia sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay kumakabog sa isang halo ng kaba at determinasyon. Pinindot ni Liwayway ang play. Ang unang narinig nila ay ang garalgal na boses ni Ginoong Salcedo, puno ng pag-aalinlangan. "Sir, sigurado po ba kayo dito? Masyadong delikado. Baka mabulgar tayo." Pagkatapos ang boses ni Don Ricardo Imperial. Malamig. Walang emosyon, walang kaluluwa. Ang delikado ay ang hayaan nating magkalat ang isang peste. Salcedo. She found the documents. She knows. Naramdaman ni Halia ang panlalamig ng kanyang mga kamay. She knows. Ako ang tinutukoy nila. Pero sir, isang bata lang yon. Isang estudyante. Pagmamakaawa ni Salcedo. Isang matagal na katahimikan ang sumunod.
bago binitiwan ni Don Ricardo ang mga salitang nagpaguho sa mundo ni Halia. Gawin mo ang kailangang gawin. Sabihin mo kay Celestine na tapusin na ang problema. Patahimikin mo siya, permanently. Patahimikin mo siya, permanently. Biglang bumalik ang lahat. Isang malinaw at masakit na alaala. Ngayon, ang dating malabong mga piraso ay buong-buo na. Flashback. Nasa rooftop siya. Hinaharap si Celestine. Bago ang huling pag-uusap nila, may naalala si Halia. Si Celestine ay may kausap sa telepono. Akala niya noon ay isa lang sa mga kaibigan nito. Ngunit ngayon, naaalala niya ang pagbabago sa mukha ni Celestine pagkatapos ng tawag. Ang pag-aalangan ay biglang naging isang matigas na determinasyon. Ang pagkainis ay naging isang malamig na galit. Ang utos. Ang utos ay galing sa kanyang ama. Ang pagtulak sa kanya mula sa rooftop, hindi iyon isang aksidente. Hindi iyon resulta ng galit. Hindi iyon pambubuli. Iyon ay isang planadong pagpatay. End of flashback. Nabitawan ni Halia ang baso ng tubig na kanyang hawak. Nabuhos ang malamig na likido sa sahig. Ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig na gumagapang mula sa kanyang puso palabas sa buong katawan. Hindi lang nila ako binuli, ina. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi lang nila ako tinangkang patahimikin dahil sa corruption. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng sakit at pagkamuhi. Tinangka nila akong patayin. Ang paghihiganti para sa nawalang dangal ay isang bagay. Ngunit ang paghahanap ng hustisya para sa tinangkang pagpatay sa kanya ay ibang-iba. Mas malalim. Mas madilim. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Liwayway. Ang lungkot at pagsisisi ay napalitan ng isang mabagsik na apoy. Ang isang ina na nasaktan ang anak ay mas mabangis pa sa isang leon. Tumayo ito, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ibinigay ko sa kanila ang lahat ng pagkakataon para tumigil, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay mababa at delikado. Binaliwala nila ang aking babala. Ngayon, makikita nila kung ano ang kayang gawin ng isang Del Sol kapag ginalit. Ang laro ay nagbago na. Hindi na ito simpleng paghihiganti. Ito na ay isang laban para sa buhay. Sa kanyang opisina na may tanawin ng buong syudad, ibinaba ni Don Ricardo Imperial ang kanyang baso ng brandy. Kalmado niyang kinuha ang kanyang telepono at idinayal ang numero ni Ginoong Salcedo. Salcedo! Sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi nagpapakita ng anumang pagmamadali. Ang multo ng nakaraan ay nagbabalik para magmulto sa atin. Narinig niya ang takot sa boses ng dekano sa kabilang linya. Ano pong gagawin natin, sir? Ngumiti si Don Ricardo. Isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Simple lang, sabi niya. Noong una, nagkamali tayo. Ang isang multo ay hindi mo tinatakot. Tinatapos mo. Huminto siya sandali. Hinahayaang mabuo ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin. Kailangan nating tapusin ang multong ito bago niya tayo ubusin. Ang ganti ng mga imperial ay hindi dumating na parang kulog. Dumating ito na parang isang salot, tahimik sa simula, pagkatapos ay mabilis na kumalat hanggang sa lamunin nito ang lahat. Nagsimula ito sa isang blind item sa isang sikat na online gossip site. Sino itong Mystery Heiress?
sa isang sikat na unibersidad na may pekeng pagkatao pala. Ang sabi ng aming source, ang dalaga ay isang expert manipulator. Ginagamit ang pangalan ng kanyang pamilya para makapanloko ng mga tunay na mayayaman. Walang pangalan, pero lahat ay alam kung sino ang tinutukoy. Sa loob ng ilang oras, ang blind item ay naging isang buong artikulo, kumpleto sa mga larawan at ebidensya. Isang litrato ang lumabas. Ipinapakita si Halia na may kasamang isang kilalang con artist. Ang litrato ay halatang peke, isang produkto ng Photoshop, ngunit naniwala ang mga tao. Pagkatapos ay lumabas ang mga pekeng dokumento, isang pekeng bank statement na nagpapakitang baon sa utang ang mga SOL, at isang pekeng school record mula sa probinsya na nagsasabing si Halia ay na-expel dahil sa panloloko. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang paglabas ng kwento ni Hiraya Alcantara. Binaliktad nila ang lahat. Si Hiraya ay pinalabas na isang obsessed na scholar na nagtangkang mag-blackmail sa pamilya imperial. Ang kanyang pagkahulog ay ginawang isang tangkang pagpapakamatay matapos mabigo sa kanyang pangingikil. Ang mga kasinungalingan ay perpektong hinabi. Bawat isa ay sumusuporta sa isa pa hanggang sa ang kasinungalingan ay naging katotohanan sa mata ng publiko. Si Halia Sol ay isang pekeng tao. Si Hiraya Alcantara ay isang kriminal. Sa isang iglap, 2 pagkatao ang sabay na pinatay. Nasa loob siya ng kanyang silid sa mansyon. Pinapanood ang pagguho ng kanyang mundo sa screen ng kanyang laptop. Bawat refresh ng page, may bagong comment, bagong share, bagong insulto. Kaya pala biglang yaman, gold digger. Nakakaawa naman ang mga imperial. Sila pa ang biktima. Sana makulong ang babaeng yan. Ang mga salita ay parang mga bubog ng salamin. Humihiwa sa balat na kanyang binuo sa loob ng maraming buwan. Ang pinaghirapan niyang baluti ay unti-unting nababasag. Pumasok si Liwayway sa silid. Ang kanyang mukha ay pagod at puno ng galit. "This is my fault," sabi nito. "Minaliit ko ang kakayahan ni Ricardo na maging isang demonyo. He owns half of the media outlets in this country." "Anong gagawin natin, Ina?" Tanong ni Halia, ang kanyang boses ay mahina. "Lalaban tayo," mariing sagot ni Liwayway. "Tatawag ako ng press conference." "Para ano?" putol ni Halia. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Para sabihin ang katotohanan. Sino ang maniniwala sa atin ngayon? Sila ang may pera. Sila ang may kapangyarihan. Tayo. Tayo ang kontrabida sa kwento nila." Kinabukasan, ang pagpasok niya sa unibersidad ay isang paglalakad sa impyerno. Ang mga dating humahangang tingin ay napalitan ng mga mapanuring mata na puno ng pagkasuklam. Ang mga bulungan ay naging direktang mga pangungutya. "Look, it's the great pretender. Peke. Grabe ang kapal ng muka." Nakasalubong niya sina Celestine at Blanca sa pasilyo. Ang takot sa muka ni Celestine kahapon ay wala na. Napalitan ito ng isang ngiting tagumpay, isang ngiting nakakainsulto. "Kawawa ka naman, Halia," sabi ni Celestine. Idiniin ang pangalan. "The truth is out. You can't fool people forever." Nais niyang sumigaw. Nais niyang sumagot. Ngunit anong sasabihin niya? Ang lahat ng salita ay walang saysay. Tinalo siya sa sarili niyang laro. Ang huling dagok ay dumating kinahapunan. Isang emergency meeting ng Board of Trustees
ng Liwayway University. Kahit na si Liwayway ang chairperson at founder, ang board ay binubuo ng mga makapangyarihang tao at karamihan sa kanila ay may negosyo o koneksyon sa mga imperial. Nasa loob ng meeting room si Halia, nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Sa kabilang dulo ng mahabang lamesa ay si Don Ricardo Imperial, na dumalo bilang isang concerned parent and stakeholder. Liwayway, this is a disgrace to the university, sabi ng isang board member. The name of our school is being dragged through the mud. Ang mga akusasyon ay walang basehan, giit ni Liwayway. Walang basehan? Tumawa si Don Ricardo. Ang buong internet ay puno ng ebidensya. Ang tanong dito ay simple lang. Paano nakapasok sa universidad na ito ang isang manloloko? Sino ang nagpapasok sa kanya? Ang lahat ng mga mata ay bumaling kay Liwayway. Ang patibong ay perpekto. Dinidiin nila si Liwayway na pumili. Ang kanyang universidad o ang kanyang anak. The board has voted, Liwayway, sabi ng vice chairman. Iniiwasan ang kanyang tingin. For the good of the university and to protect its integrity, we are demanding the immediate and indefinite suspension of Halia Sol. Naramdaman ni Halia na gumuho ang sahig sa ilalim niya. Tumingin siya sa kanyang ina. Nakita niya ang pagtatalo sa mga mata nito. Ang galit, ang pagkadesperado, ang sakit ng isang inang walang magawa. Paglabas nila ng meeting room, ang mundo ay tila gumagalaw ng mabagal. Tumigil sila sa gitna ng grand lobby ng universidad, ang lugar kung saan unang lumitaw si Halia Sol, puno ng pag-asa at determinasyon. Dahan-dahang inabot ni Liwayway ang isang sobre kay Halia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob nito ay ang opisyal na sulat ng suspensyon. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay basag. Umiling si Halia. Wala nang luhang kayang lumabas. Wala kang kasalanan, ina. Naglakad siya palabas ng gusali. Ang mga estudyanteng nakakita sa kanya ay nagbubulungan. Ang iba ay kinukunan siya ng video gamit ang kanilang mga telepono. Isa siyang sirko, isang palabas. Huminto siya sa tapat ng malaking gate ng universidad. Ang gate na minsan ay sumisimbolo sa kanyang pangarap. Ngayon, ito na ang harang sa pagitan niya at ng hustisya. Habang marahang isinasara ng security guard ang bakal na tarangkahan, ang tunog nito ay parang isang hatol. Isang hatol na nagsasabing talo na siya. Nakatayo siya sa labas, mag-isa. Ang babaeng minsang si Hiraya, ang babaeng naging si Halia, ay wala na. Ang natira na lang ay isang taong nawalan na ng lahat. 2 araw. 2 araw na nagkulong si Halia sa kanyang silid. Ang tanging kasama ay ang dilim at ang paulit-ulit na pag-echo sa kanyang isipan ng mga salita ng kabiguan. Ang telepono niya ay hindi tumitigil sa pag-ring. Mga tawag mula sa kanyang ina. Ngunit hindi niya ito sinasagot. Para saan pa? Anong sasabihin niya? Ang apoy ng kanyang paghihiganti ay tila naubusan ng hangin. At ang natira na lang ay ang malamig na abo ng kawalan ng pag-asa. Sa huli, hindi na niya natiis ang pakiramdam na para siyang isang bilanggo sa sarili niyang ginintuang hawla. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng isang lugar na magpapaalala sa kanya kung saan siya nagsimula. Isang lumang hoodie at salamin ang nagsilbi niyang balatkayo.
Tahimik siyang lumabas ng mansyon at sumakay ng taxi. Isa lang ang lugar na pumasok sa kanyang isipan. Ang lugar kung saan ang kape ay matapang at ang katahimikan ay pamilyar. Ang kapihan sa kanto. Umupo siya sa pinakasulok na lamesa kung saan natatakpan siya ng anino. Umorder siya ng kapeng barako, ang kanyang laging ino-order noon. Ang init ng tasa sa kanyang mga kamay ang tanging bagay na nagpaparamdam sa kanya na siya ay totoo pa. Dito, hindi siya si Halia Sol, ang pekeng tagapagmana. Hindi rin siya si Hiraya Alcantar, ang api-apihang iskolar. Dito, isa lang siyang babaeng pagod na sa laban. Isang anino ang tumabon sa kanyang lamesa. Inangat niya ang kanyang ulo, handa nang umalis kung sakaling may nakakilala sa kanya. Ngunit ang mukhang nakita niya ay hindi puno ng panghuhusga. Si Amihan. Hindi ito nagsalita. Dala-dala nito ang sarili niyang tasa ng kape at tahimik na umupo sa silyang nasa tapat niya. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang pagpatak ng ulan sa labas at ang mahinang tunog ng kanilang paghinga. Ang katahimikan ni Amihan ay hindi nakakabingi. Ito ay isang kumot, isang espasyong ligtas, kung saan hindi niya kailangang magpaliwanag. Hindi niya kailangang magpanggap. Hindi ako naniniwala sa kanila. Ang mga salita ni Amihan ang bumasag sa katahimikan. Simple, direkta, at puno ng bigat. Tumingin si Halia sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, "Bakit?" Ngumiti si Amihan, isang malungkot na ngiti. "Dahil kilala kita." Natigilan si Halia. "Hindi mo ako kilala. Kilala ko ang mga mata mo." Pagpapatuloy ni Amihan, ang kanyang tingin ay matatag. Nakita ko ang mga matang yan sa isang babaeng tahimik na nagbabasa sa library kahit gabi na. Nakita ko ang mga matang yan na umiiyak sa likod ng gymnasium matapos laitin ng iba. At nakita ko rin ang mga mamatang yan na nag-aalab sa galit at determinasyon noong unang araw na pumasok ka bilang si Halia Sol. Huminto siya sandali. Maaaring nagbago ang pangalan mo, ang damit mo, ang buhok mo. Pero ang mga mata, Hiraya, hindi nagsisinungaling. Hiraya, ang pangalan. Ang pagbigkas ni Amihan sa pangalang iyon ay hindi isang akusasyon, kundi isang pagkilala. Isang pagpapatunay na sa ilalim ng lahat ng patong ng kasinungalingan, may isang taong totoo pa rin siyang nakikita. Biglang bumigay ang pader na kanyang itinatayo. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata, na mabilis niyang pinunasan. "Huli na ang lahat, Amihan," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Wala na akong ebidensya. Wala nang naniniwala sa akin. Talo na ako." "Hindi pa." May kinuha si Amihan mula sa bulsa ng kanyang jacket. Isang lumang cellphone. Hindi ito isang mamahaling smartphone. Isa lang itong simpleng modelo na may gas-gas na sa screen. Noong araw na yon, nagsimulang magkwento si Amihan. Ang kanyang boses ay halatang kinakabahan. "Ang araw ng insidente, nasa rooftop din ako, sa kabilang building. Nagpapalipas ng oras. Ayokong umuwi agad dahil may problema sa bahay." Tumingin ito kay Halia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Nakita ko kayo. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang pagtulak sa'yo ni Celestine." Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. " Bakit? Bakit hindi ka lumabas?"
Bakit hindi mo sinabi? Natakot ako, pag-amin ni amihan. At yumuko ito sa hiya. Duwag ako, Hiraya. Ang pamilya ko, nakadepende sa scholarship ko. Ang mga imperial, kaya nilang bawiin yon sa isang iglap. Kaya kong mawala ang lahat. Kaya tumakbo ako. At araw-araw, gabi-gabi, binabagabag ako ng konsensya ko. Inilapag niya ang cellphone sa lamesa at dahan-dahang itinulak palapit kay Hiraya. Pero mas malala pala ang kasalanang manahimik habang ang isang inosente ay sinisira. Hindi ko na kaya, Hiraya. Kinuha ni Hiraya ang telepono nang may panginginig na kamay. Pinindot niya ang play sa nag-iisang video sa gallery nito. Ang video ay malayo at magalaw. Mahina ang tunog dahil sa hangin. Ngunit ang imahe, kahit malabo, ay hindi maikakaila. Naroon siya, kausap si Celestine. At pagkatapos, malinaw na nakita niya ang mga kamay ni Celestine na buong puwersang itinulak siya sa dibdib, na naging dahilan ng kanyang pagkawala ng balanse at pagkahulog. Hindi ito perpektong ebidensya, ngunit ito ay isang bagay, isang sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Inangat ni Hiraya ang kanyang tingin mula sa screen. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na niya pinipigilan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha ng pasasalamat at ng bagong pag-asa. Amihan, huwag mo akong pasalamatan, putol nito. Ito ay paghingi ko ng tawad sa pagiging duwag. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng kape at ng lagitik ng ulan, nahanap ni Hiraya ang kanyang huling kakampi. At napagtanto niya na ang kailangan lang pala niya para muling tumayo ay isang taong maniniwala sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, tinawagan niya ang kanyang ina. Ina, sabi niya nang sumagot ito, ang kanyang boses ay matatag na ulit. May hawak na akong kidlat. Oras na para ipakita sa kanila ang lakas ng kulog. Ang Liwayway University Auditorium ay puno ng mga tao. Media mula sa lahat ng network. Mga maimpluwensyang blogger, ang buong board of trustees, at mga piling estudyante ay naroon. Ang anunsyo ay biglaan, isang emergency press conference na ipinatawag ni Liwayway del Sol para talakayin ang iskandalong bumabalot sa universidad. Sa unahang hilera, nakaupo ang pamilya imperial. Si Don Ricardo ay kalmado at mukhang kampante, habang si Celestine sa tabi niya ay may ngiti ng isang nagwagi. Si Ginoong Salcedo ay naroon din, pilit na pinapakita na siya ay nasa panig ng mga imperial. Para sa kanila, ito na ang huling yugto ng kanilang tagumpay, ang publikong pagpapako sa krus kay Halia Sol at ang paglilinis ng kanilang pangalan. Nagsimula ang press conference. Si Liwayway del Sol ang unang umakyat sa entablado. Ang kanyang presensya ay mabigat, ngunit ang kanyang mukha ay hindi mababakasan ng emosyon. Magandang umaga sa inyong lahat, simula niya. Ipinatawag ko kayo ngayon para itama ang isang malaking kamalian. Sa mga nakaraang araw, ang aking universidad at ang isang taong malapit sa akin ay naging biktima ng isang malisyosong kampanya ng paninira. Nagbulungan ang mga tao. Tumingin si Liwayway ng diretso sa direksyon ng mga imperial. Pero hindi ako ang nararapat na magsalita tungkol dito.
May isang tao na mas may karapatang ibahagi ang kanyang kwento. Lumingon siya sa gilid ng entablado. Tinatawagan ko si Halia Sol. Sa pagbanggit ng pangalan, muling umingay ang bulungan. Ngunit nang lumabas si Halia mula sa likod ng kurtina, ang ingay ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Iba na siya. Hindi na siya ang Halia na nakasuot ng mamahaling damit at alahas. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakatali lang. Ang kanyang muka ay walang kolorete, maliban sa bakas ng sakit at determinasyon sa kanyang mga mata. Sa paglakad niya papunta sa podium, ang bawat hakbang ay may bigat, hindi ng kapangyarihan, kundi ng katotohanan. Pati si Celestine ay natigilan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang muli ang anino ng babaeng kanyang itinulak. Huminga ng malalim si Hiraya bago nagsalita sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang pangalan ko ay hindi Halia Sol. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga manonood. Ito na ang inaasahan nilang pag-amin. Ang pangalang iyan ay isang maskara. Isang baluti na isinuot ko para protektahan ang aking sarili at para hanapin ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa akin. Tumingin siya sa mga mata ng bawat isa sa unahang hilera, kay Salcedo, kay Don Ricardo, at sa huli, kay Celestine. Ang tunay kong pangalan ay Hiraya Alcantara. Kung kanina ay katahimikan, ngayon ay tila isang pagsabog. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Ang mga reporter ay nagkagulo. Si Celestine ay namutla. Ako ang iskolar na sinasabi nilang nagtangkang mag-blackmail. Ako ang estudyanteng sinasabi nilang tumalon mula sa rooftop ng unibersidad na ito. Itinaas niya ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat. Pero hindi ako tumalon. May tumulak sa akin. "Objection! This is absurd!" Sigaw ni Don Ricardo. Tumatayo. "This is slander! Wala kang ebidensya!" "Mayroon," kalmadong sagot ni Hiraya. Lumingon siya sa malaking screen sa likod ng entablado. Play the first file. Ang unang lumabas ay ang mga dokumento ng korupsyon, ang mga email, ang mga bank transfer. Malinaw na ipinakita ang pagnanakaw ni Don Ricardo at Ginoong Salcedo sa pondo ng unibersidad. Namutla si Salcedo. Ang kumpiyansa sa mukha ni Don Ricardo ay nagsimulang maglaho. Ang mga ito ang dahilan kung bakit nila ako gustong patahimikin, paliwanag ni Hiraya. Pero hindi lang ito tungkol sa pera. Play the second file. Ang audio file. Ang boses ni Don Ricardo Imperial, malinaw at hindi maikakaila, habang inuutusan si Salcedo. Patahimikin mo siya. Permanently. Kung kanina ay gulat, ngayon ay takot na ang makikita sa mukha ng mga imperial. At ngayon, sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang emosyon. Ang huling piraso ng katotohanan. Play the final file. Ang video mula sa cellphone ni Amihan. Malabo, magalaw, ngunit sapat na. Ang eksena sa rooftop. Ang pag-uusap. At ang huling, malinaw na pagtulak ni Celestine. Isang malakas na gasp ang umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Napatayo si Celestine, ang kanyang bibig ay nakabuka sa pagtanggi. Hindi! Hindi totoo yan! It's fake! It's edited! Ngunit huli na ang lahat.
Ang katotohanan, sa lahat ng pangit nitong detalye, ay nasa screen para makita ng buong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang mga pinto sa likod ng auditorium. Isang grupo ng mga pulis ang pumasok, naglalakad ng may determinasyon papunta sa unahang hilera. Don Ricardo Imperial, Ginoong Salcedo, Celestine Imperial, sabi ng hepe ng pulisya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Inaaresto kayo sa salang attempted murder, corruption, at obstruction of justice. May karapatan kayong manahimik. Nagsimulang magwala si Celestine habang pinoposasan. Si Salcedo ay napaupo na lang, tila inatake sa puso. Si Don Ricardo naman, sa unang pagkakataon ay nagpakita ng pagkatalo. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong galit. Sa entablado, nakatayo lang si Hiraya. Pinapanood ang pagbagsak ng imperyong minsan niyang kinatakutan. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nang ilabas na ng mga pulis ang tatlo, nagtama ang kanilang mga mata ni Celestine. Sa mga mata ng dati niyang kaaway, wala nang pagmamataas. Ang natira na lang ay pagkagapi at isang tanong na hindi masabi, bakit? At sa sandaling iyon, isang bagay ang napagtanto ni Hiraya. Habang pinapanood niya ang paghihirap ng babaeng sumira sa kanyang buhay, hindi siya nakaramdam ng kasiyahan. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Ang naramdaman lang niya ay isang nakabibinging katahimikan. Isang nakakatakot na kahungkagan. Lumipas ang 3 linggo. Ang ingay ng media ay unti-unti nang humupa. Ang pangalan ng mga imperial ay tuluyan ng nadungisan at ang kanilang imperyo ay nagsimula ng gumuho. Ang Liwayway University ay sumailalim sa isang malawakang pagbabago na pinamumunuan mismo ni Liwayway del Sol para linisin ang bahid ng korupsyon. Ang hustisya ay nanalo, tapos na ang laban. Ngunit para kay Hiraya, ang katahimikan pagkatapos ng digmaan ay mas nakakabingi kaysa sa mismong mga pagsabog. Ang kahungkagan na naramdaman niya sa auditorium ay nanatili. Inaasahan niya na pagkatapos ng lahat, makakaramdam siya ng kapayapaan, ng kasiyahan. Ngunit wala. Ang apoy ng paghihiganti na siyang nagpaningas sa kanya sa loob ng maraming buwan ay namatay na. At ang natira ay isang malamig at madilim na espasyo sa kanyang puso. Isang araw, gumawa siya ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat, pati na rin ng kanyang ina. Humingi siya ng permiso para bisitahin si Celestine sa kulungan. Ang pasilidad ay malinis ngunit malamig. Ang bawat tunog ay umieko sa mga pasilyo. Sa visitation area, isang makapal na salamin ang naghihiwalay sa kanila. Umupo si Hiraya at ilang sandali pa, pumasok si Celestine sa kabilang panig, nakasuot ng uniforme ng bilanggo. Wala na ang dating Celestine Imperial. Ang kanyang buhok ay walang ayos. Ang kanyang mukha ay walang kolorete. At kitang-kita ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang apoy ng pagmamataas ay napalitan ng isang mapurol na pagtanggap sa kanyang sinapit. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Nagtitigan lang sila sa pamamagitan ng salamin. 2 babaeng sinira ng iisang pangyayari. Si Celestine ang unang bumasag sa katahimikan. Bakit ka nandito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina at walang buhay. Para ipamukha sa akin na nanalo ka na? Umiling si Hiraya. Nandito ako para itanong kung sulit ba?
Kumunot ang noo ni Celestine. Hindi naiintindihan ang tanong. Ang lahat ng to, pagpapatuloy ni Hiraya. Ang kapangyarihan, ang yaman, ang takot na ipinaramdam nyo sa lahat, ang pagsunod sa utos ng ama mo. Sulit ba ang lahat ng yon para maging isang mamamatay tao? Nakita ni Hiraya ang isang kislap ng dating galit sa mga mata ni Celestine. Hindi mo naiintindihan. You were nothing. Isang sagabal. Isang bato sa aming daan. Isang buhay, Celestine. Pagtatama ni Hiraya. Isang buhay ang halos kunin mo. At para saan? Para sa pag-apruba ng isang ama na hindi ka naman talaga minahal, kundi itinuring lang na isang kasangkapan. Natigilan si Celestine. Ang mga salita ni Hiraya ay tumama sa pinakamasakit na parte ng kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang lamat sa kanyang maskara at sa ilalim nito, hindi isang halimaw, kundi isang babaeng nasasaktan din. Umalis ka na, sabi ni Celestine. Tumatalikod para itago ang mga luhang nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumayo na rin si Hiraya. Habang naglalakad siya papalayo, alam niyang hindi niya kailanman mapapatawad si Celestine sa ginawa nito. Ngunit sa pag-uusap na iyon, isang bagay ang kanyang natutunan. Ang paghihiganti ay hindi naghilom ng kanyang mga sugat. Binuksan lang nito ang mga sugat ng kanyang kaaway. At sa huli, lahat sila ay duguan. Gabi na iyon. Sa tabi ng naglalagablab na apoy sa fireplace ng kanilang mansyon, nag-usap sila ng kanyang ina. Hindi ako masaya, ina, pag-amin ni Hiraya. Nakuha ko na ang hustisya, pero bakit parang kulang pa rin? Ngumiti si Liwayway. Isang ngiting puno ng pag-unawa dahil ang hustisya ay nagpaparusa sa mga nagkasala, anak. Pero ang paghilom, ang pagpapatawad, iyan ay para sa mga biktima. Ang paghihiganti ay tungkol sa kanila. Ang pagpapatawad ay tungkol sa iyo. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya. Ginawa mo ang kailangan mong gawin para mabuhay. Pero ngayon, oras na para mabuhay ka para sa sarili mo. Hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang tagapaghiganti, kundi bilang si Hiraya. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Hiraya ang paggaan ng kanyang dibdib. Naintindihan na niya. Ang paghihiganti ay isang mabigat na kadena. At sa wakas, handa na siyang kalagin ito. May gusto akong gawin, ina, sabi ni Hiraya. Isang bagong determinasyon ang nabubuo sa kanyang mga mata. Gusto kong gamitin ang pangalan natin, ang kapangyarihan natin, hindi para manira, kundi para bumuo. Ipinresinta niya ang kanyang ideya. Ang Hiraya Alcantara Foundation for the Underprivileged. Isang scholarship program na mas malawak at mas patas. Isang tanggapan sa loob ng universidad na magbibigay ng legal at psychological support para sa mga biktima ng pambubuli at pang-aabuso. Isang sistema kung saan ang boses ng bawat estudyante, mayaman man o mahirap, ay maririnig. Nakita ni Liwayway ang kislap sa mga mata ng kanyang anak. Isang kislap na matagal niyang hindi nakita. Hindi ito ang kislap ng galit, kundi ang kislap ng pag-asa. Gawin natin, sabi ni Liwayway, niyakap ang kanyang anak. Sa wakas, ang kanyang Hiraya ay tunay nang nagbabalik. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa campus, hindi bilang si Halia, kundi bilang si Hiraya. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya.
si Amihan. Mukhang gumaan ka, sabi nito. Isang tipid ngunit totoong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Gumaan nga, sagot ni Hiraya. Naglakad sila ng sabay. Walang partikular na destinasyon. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, tanong ni Amihan, sino ka na ngayon? Si Hiraya pa rin ba? O si Halia? O baka isang bagong tao na? Huminto si Hiraya at tumingala sa langit. Ang parehong langit na minsan niyang tiningala nang may takot. Ngayon, ang nakikita niya ay isang malawak na bukas na espasyo, puno ng posibilidad. Ngumiti siya, sa unang pagkakataon, isang ngiting totoo at walang bigat. Sa totoo lang, sagot niya, hindi ko pa alam. At sa tingin ko, okay lang yon. Isang taon na ang lumipas. Ang hangin sa Liwayway University ay iba na. Ang dating aura ng takot at elitismo ay napalitan ng isang mas magaan at mas masiglang pakiramdam. Ang mga bulungan sa pasilyo ay hindi na tungkol sa kung sino ang may pinakamahal na gamit, kundi tungkol sa mga bagong ideya, mga bagong proyekto, at mga bagong pangarap. Ang Hiraya Alcantara Foundation ay naging isang haligi ng pag-asa sa loob ng unibersidad. Tinitiyak na walang estudyanteng mararamdaman ang naramdaman ni Hiraya noon sa auditorium kung saan minsan siyang nagbunyag ng madilim na katotohanan. Nakatayo ngayon si Hiraya sa entablado, ngunit sa ibang kadahilanan. Siya ang napiling magbigay ng inspirational message para sa mga bagong iskolar ng unibersidad. Tumingin siya sa mga muka sa kanyang harapan, mga mukhang puno ng pangarap at kaba, mga mukhang nagpapaalala sa kanya ng kanyang sarili noon. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Marami sa inyo ang marahil iniisip na ang pagpasok sa unibersidad na ito ang katapusan na ng inyong mga paghihirap. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng init. Pero ang totoo, ito pa lang ang simula. Dito, hahamunin kayo. Dito, madadapa kayo. Dito, may mga pagkakataong mararamdaman ninyong gusto nyo nang sumuko. Huminto siya, hinahayaang lumubog ang kanyang mga salita. Ngunit gusto kong tandaan ninyo ito. Ang lakas ay hindi nasusukat sa taas ng iyong paglipad, kundi sa tatag ng iyong pagbangon sa bawat pagbagsak. Ang boses ninyo, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang magsimula ng pagbabago. Huwag kayong matakot gamitin ito. Huwag kayong matakot na manindigan para sa tama. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng malakas na palakpakan at ng isang mahigpit na yakap mula sa kanyang ina sa backstage. I'm so proud of you, anak, sabi ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. The board had their final meeting yesterday. They unanimously voted to offer you a permanent seat. Isang alok na isang taon na ang nakalipas ay gagawin niya ang lahat para makuha. Ngunit ngayon, umiling si Hiraya. Ina, nagpapasalamat po ako, sabi niya ng may paggalang. Pero gusto ko pong maranasan ang unibersidad na ito sa paraang hindi ko naranasan noon. Gusto kong maging estudyante. Gusto kong pumila sa kantin. Gusto kong mag-cram para sa exams. Gusto kong graduate dahil sa sarili kong pagsisikap, hindi dahil sa pangalan ko. Tiningnan siya ni Liwayway, at sa mga mata nito, nakita ni Hiraya ang purong pag-unawa at pagmamahal. Kung ganoon, sabi nito,
Si Hiraya Alcantara, ang pinakamatalino kong estudyante, ay opisyal nang babalik sa klase. Hapon na nang magtungo si Hiraya sa kanyang kanlungan. Ang kapihan sa kanto. Ang amoy ng kapeng barako at lumang libro ay sumalubong sa kanya na parang isang lumang kaibigan. At sa kanilang paboritong lamesa sa sulok, naghihintay na si Amihan. May 2 tasa na ng kape. "Magaling ang talumpati mo kanina," sabi nito. Isang tipid na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. "Nakinig ka pala," sagot ni Hiraya. Umupo sa tapat niya. "Palagi naman," sabi ni Amihan. At sa simpleng mga salitang iyon, nakapaloob ang lahat ng hindi nila kailangang sabihin. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, sa mga terror na propesor, sa paparating na finals, sa kung gaano kasarap ang bagong luto na ensaymada. Sa piling ni Amihan, hindi niya kailangang maging isang simbolo ng pag-asa o isang tagapagmana ng isang imperyo. Pwede siyang maging si Hiraya lang, isang babaeng umiinom ng kape, kasama ang lalaking nakakakita sa kanyang tunay na pagkatao. Habang papalubog na ang araw, naglakad sila palabas ng kapihan. Ang kalangitan ay nag-aagaw ang kulay kahel at lila. "Hiraya," tawag ni Amihan. Napalingon siya. At sa sandaling iyon, dahan-dahang inilahad ni Amihan ang kanyang kamay. Hindi ito isang engrandeng kilos. Ito ay simple, tahimik, at puno ng kahulugan. Tiningnan ni Hiraya ang kanyang kamay, at pagkatapos ay sa mga mata ni Amihan, mga matang palaging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngumiti siya, at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito. Ang init. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Magkahawak kamay silang naglakad. Huminto si Hiraya at tumingala sa langit. Ang parehong langit na minsan niyang tiningala nang may takot bago siya mahulog sa kadiliman. Ngunit ngayon, habang ang huling sinag ng araw ay humahaplos sa kanyang muka, wala na ang takot, wala na ang galit, wala na ang bigat. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan sa kanyang puso, ang init ng kamay na kanyang hawak, at ang pangako ng isang bagong umaga, isang bagong liwayway. Nahanap na niya ang hustisya, nahanap na niya ang kanyang pamilya, nahanap na niya ang pag-ibig, at sa wakas, sa gitna ng lahat ng iyon, nahanap na rin niya ang kanyang sarili. Ang paglalakbay ay mahirap at masakit, ngunit sa dulo nito, natuklasan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti, kundi ang muling pagbuo sa sarili mula sa mga abo ng nakaraan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa kakayahang gawing katarungan at lunas ang pait ng kahapon. Ipinakita sa atin ni Hiraya na ang pinakamadilim na gabi ay palaging sinusundan ng pinakamaliwanag na umaga, at ang pagpapatawad, lalo na sa sarili, ang siyang susi sa tunay na kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Hiraya. Naway napulutan ninyo ito ng inspirasyon at aral. Ang inyong suporta ang siyang nagbibigay buhay sa aming munting channel. Ano pong masasabi ninyo sa ating kwento? Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan lang po ng komento sa ibaba at sabihin nyo na rin kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod.
Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!